Magandang araw pong muli mga kaibigan at muli po welcome dito sa Huntahan ng Bayan TV. Although medyo masama ang panahon, ituloy po natin itong pag-uusap dito kay EBP Inday. Nang tanungin po si Inday tungkol doon sa 20 million budget ng pagkain para sa zona ni Marcos. Ito po ang kanyang naging sagot. Hindi ko masagot kasi hindi ako part ng House of Representatives, House of Cards. Ito pong naging pahayag ni Inday na ito ay medyo simple lang naman. At hindi mo makikita, hindi mo mapapansin na medyo hindi maganda ang kahulugan. Pero doon sa mga nakakaintindi po at nakakaalam, lalo na doon sa mga politiko na talagang wala naman sa ayos, ito po ay napakasakit para sa kanila. At sa pamunuan po ng administrasyon ni Marcos, ito po ay isa na namang napakalaking dagok. Although hindi naman nag-ibigay ng iba pang pahayag si Inday, pero sa simpleng pitik ni Inday lumalabas yung mga totoo. Ang ibig po kasing sabihin ng House of Cards ay isang mahinang pundasyon na anytime ay pwedeng magiba. At kung ikukumpara po natin yan sa pundasyon ng gobyerno ni Marcos, talaga pong napakahina kasi ang naging konsentrasyon ng kanilang pundasyon ay korupsyon. So pera ang naging sandigan nila. Ang kanilang haligi ng pundasyon ay nakasentro sa pera. Kung atin po kasing matatandaan dati, isang linggo, 2 linggo na siguro ang nakakaraan, nagsalita din si Inday na hindi siya dadalo sa zona ni Marcos at hindi dinidesignate niya na ang kanyang sarili bilang designated survivor. At yan po ay umani ng napakaraming komento sa mga politiko, lalo na dun sa mga nasa side ng administrasyon, kagaya po nitong si politiko na si Senior Deputy Speaker ng Pampanga 3rd District, si Aurelio Gonzales. Ang gusto niya, paimbestigahan si Sara dahil yung binitawan daw ni Sara ang salita ay hindi isang biro at kailangan ng investigasyon. Samantalang sa pahayag naman ni Martin Romualdez, yung Speaker ng House, marami raw mamimiss si Sara sa mga sasabihin ni Bongbong Marcos sa zona, na kumbaga ay nanghihinayang siya at hindi malalaman ni Sara yung mga naging accomplishment ng Pangulo. Samantalang dito naman po sa Tulfo Brothers, kay Bintulfo, gusto niyang ipadakip si Sara Duterte dahil yun daw ay isang krimen. So yun po yung samut-saring naging komento ng mga politiko dun sa unang niyang pinakawalan na talinhaga na siya ay designated survivor. At ito po ay naulit na naman nang sabihin niyang ang House of Representatives ay House of Cards. Kasi dito po makikita talaga ng taong bayan, makikita talaga ng kahit sino na napakababaw talaga ng pundasyon ng gobyerno na ito. Unang-una, ang naging konsentrasyon kasi nila ay kung paano magkakapera. Unang araw, halos pa lang sa pag-upo ng Marcos, yung mga pinangako niya, yung mga sinasabi niya noon, wala siyang isang nagawa o natupad. At ang nangyari, umpisang umupo si Sara, pinipilit na nilang masira para makuha nila yung attention at mabaling sa kanila yung simpatya ng tao. Pero hindi po ganun ang nangyari, hanggang sa lumabas ang napakaraming korupsyon na involved ay pera, lalong-lalo na po yung naumpisahan doon sa, kung ating matatandaan, yung kay Ka Eric na nauwi sa kulungan dahil sa pagtatanong niya ng gastos ng speaker sa kanyang mga travel. At yung hindi pagpapa-audit ng Kongreso sa kanilang mga
nagagastos. Nasundan pa yan nung sa PCSO na bilyong piso ang nawawala, and then yung nagastos dun sa People Initiative na hindi naipaliwanag kung kanino at saan ang galing. At nagtuloy-tuloy po yan hanggang sa ang naging focus ng Administrasyong Marcos ay ayuda. So diyan po ang naging pundasyon ng administrasyong ito. Kumpara sa mga sa nagdaang Pangulo kay Duterte, makikita mo yung mga proyekto na napagagawa, yung mga serbisyong na ibibigay sa tao. Unang-una lang yung pagbaba ng kriminalidad, pagkawala ng halos ng droga, at sa totoo lang nawala naman talaga yung nagligpaan ng mga adik, yung naglipa ng mga nagbebenta ng droga. Nakabaligtaran po ang nangyari sa ngayon. Sa ngayon, ang droga ay medyo, hindi lang medyo, kundi talagang talamak. At kahit saan ka magtanong, saan ka pumunta ngayon sa Pilipinas, maliban na lang siguro sa Davao kasi si Baste ay nagdeklara din ng war on drugs, talagang makikita at halos laman naman ng mga balita araw-araw ang mga kaso ng droga. At kung atin pong matatandaan, ang gobyerno mismo ang nagsasabi na ang lalaki ng nahuhuli nilang droga. Mayroon pa nga silang 13 billion na dahil sa katatanong ng mga tao ay nauwi na lang sa 9 billion. So yan po yung naging epekto ng mga ginawa ni Marcos na pundasyon. At isa lang palagi ang direksyon nila kung papaano magagamit ang pondo kahit sa anong paraan. Ang tawag na nga po sa atin ay ayuda nation. At meron pang mga kaso na kapag hindi niya gusto ang lugar, nagkakaroon ng problema sa ayuda. At may mga kaso pa nga na kahit yung mga mangingisda sa West Philippine Sea ay sinasabihan silang hindi naman ayuda ang katapat ng kanilang problema, kundi hanap buhay. Kapag atin pong pinagsama-sama yung mga ganong bagay, guguho at guguho talaga yung pundasyon ni Marcos. At ito pong pinakawalan ni Sarang bagong pahayag na ito, kitang-kita po ito sa mga opisyal ng gobyerno, mula kay Marcos, sa House of Representatives kay Martin Romualdez, sa kanyang gabinete, sa mga senador, sa mga congressman. Kitang-kita po ito. At lalo na po kay Benhur Abalos na medyo sikat ngayon kasi ang kilos niya, ang kanyang mga ginagawa, naturingan siyang abogado, wala na sa batas. So yan po yung pundasyon talaga ng gobyerno ngayon. At ang isa pang pinakamatindi na nagpapahina sa pundasyon ng gobyerno ay yung tuloy-tuloy na pagbulusok ng pagtitiwala at pagmamahal ng tao sa administrasyon. Kasi po, mayroong isang survey dati na halos 4% na lang daw yung naniniwalang makakaya pa ni Marcos na pababain yung presyo. Yan po ay lumabas sa Pulse Asia. At doon naman sa naniniwalang magagamot yung hindi na mababago yung inflation ay nasa 76%. So napakalaki po ng problema na talaga. At meron pa nga ngayon yun sa mga survey na lumalabas na nasa 58% na yung nagrereklamo ng kahirapan. So 58% ng mamamayang Pilipino. So mahigit kalahati ng populasyon ng Pilipinas ay dumaraing na. At ito po ay hindi na pagtutuunan ng pansin ng gobyernong ito. At abala sila kung papaano gagastusin yung pera ng bayan, pera ni Juan.
Kasi kung tutuusin, itong 20 million na pagkain pa lang sa SONA ay medyo nakakataas na ng balahibo. Kasi wala pa po tayong presidente na gumastos ng 10 milyon para sa isang SONA. So siya lang po ang natatangi. At ang isa pang masakit dito, yung kanyang mga kaalyado ay pilit ipinagtatanggol itong ganito kalaking gastos. At lumalabas na tama lang daw ito dahil nasa 2,000 daw naman yung mga bisita. Anong una po kasi ang sinasabi nila ay sa pagkain lang, pero nung marami nang nagtatanong at nagsasabi ng hindi maganda dahil halatang halata yung korupsyon, ang sinasabi po nila ay lahat na lang ng gastos ay nakapaloob dito. So yan po yung sitwasyon ngayon ng Administrasyong Marcos. Napakahina ng pundasyon kasi unang-una, sa mga kaalyado niyang politiko, walang masabi ang taong bayan na may gusto. Si Martin Romualdez ang isa sa hindi pinakakatiwalaang politiko o opisyal ng gobyerno sa Pilipinas. Si Escudero, although kapapalit pa lang kay Amig Subiri, medyo okay pa, nasa 69% pa siya. Pero si Romualdez parang nasa 23 na lang yata. O mayroong isang survey na lumabas na nasa 35 daw. O mababa pa rin kung tutuusin. Samantalang si Marcos ay nasa 52% ang kanyang approval, trust rating. Samantalang si BP Sara ay nasa 69 at 71 approval at trust rating. So kung tutuusin po, ang isang nagpapatibay sana sa pundasyon ng gobyerno ay ang pag-upo ni Sara sa gabinete. Pero medyo hindi naging maganda at umamin na rin si Sara na nagkabuhol-buhol na rin yung dahilan kung bakit siya umalis. At ang isa pang nagpapakita ng hindi matatag na pundasyon ay ang parang walang katiwala. Walang tiwala sa sarili ang presidente dahil kailangan pa niyang makiusap kay BP Sara na ikampanya yung mga kakandidatong senador ng administrasyon sa darating na midterm election. So, ito pong isang pananalita ni BP Sara ay isa na namang malaking dagok. At malalaman po natin yan sa mga susunod na araw. Sigurado po magkakanya-kanya na namang sentimiento itong mga politikong kupal at sasabihin na si Sara ay ganito, si Sara ay ganon. At kung atin pong matatandaan, lahat po kasi ng klase ng paninira ay ginawa na nila. So, pero ang pagkakamali nila, naging kalmado at kampante si BP sa kanyang ginagawa. At medyo madalang siyang mangusap, madalang siyang magbigay ng pahayag. Pero pag nagbigay siya ng pahayag, ang laki ng tama. O kapag nagkataon, isa na naman itong malaking issue sa gobyerno. So hanggang dito na lamang pong muli at maraming salamat. Pakipindot na lamang pong muli ang like, share and subscribe. Maraming salamat po.